Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News, hatid sa inyo ng Office of the Vice President. Nakahanda anumang oras ang Disaster Operations Center na umalalay sa mga mamamayang apektado ng kalamidad at trahedya tulad ng bagyo at baha. Ang preparasyon sa likod ng mga matagumpay na relief operation ng DOC, ating alamin sa report na ito. Sa panahon ng mga kalamidad at trahedya katulad ng bagyo, baha, lindol at maging tuwing tinatamaan tayo ng El Nino at La Nina, laging nalalagay sa peligro ang kalagayan ng mga mamamayan. Madalas ay nakakaranas ng gutom ang mga apektadong mamamayan, kasabay ng pagharap nila sa iba't ibang hamon ng mga sakuna tulad ng sakit, kawalan ng matitirhan at damit, sirang mga pananim at iba pa. Ito ang nag-udyok kay Vice President Inday Sara Duterte para itayo ang Disaster Operations Center upang mapadali ang paghatid ng tulong sa mga apektado ng kalamidad at sakuna. Kabilang sa mandato ng OVP-DOC ay ang pagsasagawa ng monitoring, assessment at planning. Ang mga frontliners kasi talaga ang mga local government units. Kaya lang, alam naman natin na ang local government units, limited din lang ang capacity. So ang disaster operations, ang relief assistance na binibigay natin sa mga kababayan na biktima ng kalamidad, merely augmentation dun sa mga kakulangan ng binibigay ng mga local government units. So nagsisimula kami sa local government units at doon kami nakikipag-coordinate. So nagmo-monitor kami kung ano nangyari. Kapag meron kaming na-monitor, for example, bagyo paparating, no? Kumbaga nagre-red alert na kami sa amin, sa DOC. So diyan na monitor na namin sa nagmumula yung bagyo at kung saan siya papunta. No? Sa ibang incidents naman, ganun din. Pero hindi naman tayo basta-basta pumapasok. Kukontakin natin ang local government during the assessment proper kung ano ba ang unang-una, saan yung lugar na naapektuhan. Pangalawa, gaano karami yung naapektuhan. Pangatlo, ano na ba ang naibigay ng local government at ano pa ang dapat naming ibigay. Kung makikita po ninyo sa history ng DOC, marami po tayong napuntahan, naabutan ng tulong na hindi nararating basta-basta ng mga local government, lalong-lalo na sa mga probinsya. Walang may alam kung kailan tatama ang sakuna. Kaya laging handa ang Disaster Operations Center ng tanggapan ng pangalawang Pangulo upang rumisponde at tumugon sa pangunahing pangangailangan ng mga apektadong Pilipino. Ayon sa DOC, kada taon, di bababa sa 30,000 relief boxes at 15,000 food boxes ang nakaantabay upang agaran na maibigay sa mga nangangailangan. Ang bawat relief boxes ay naglalaman ng kumot, kulambo, plastic mat o banig, toiletries, maging ng alcohol, face mask, sanitary pads, mga tsinelas at lalagyan ng tubig. Habang ang food box ay naglalaman ng bigas at mga dilata. May mga ipinamamahagi ring gamit ng bata tulad ng diaper at mga damit. Nakita namin yung pagkakataon para mas paano natin mapapabilis yung pagbibigay ng tulong. So ito yun sa pamamagitan ng satellite offices. 10 satellite offices tayo sa iba't ibang probinsya, sa iba't ibang lugar. So para mapabilis yung tulong, ang ginagawa namin, kapag nandiyan na yung mga relief items natin, nagdadala na kami ng at least minimum na 2,000 relief items sa isang satellite office. Para just in case na merong nangailangan doon, hindi nahihintayin yung galing dito sa Maynila. Kasi nandoon na siya sa lugar kung saan satellite office na pinakamalapit kung saan nangyari yung insidente. Sa susunod na episode, abangan kung paano nakatulong ang OVP Kalusugan Food Truck di lamang sa paglaban sa malnutrisyon, ngunit maging sa panahon ng trahedya at kalamidad. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!